So what is up mga ka-dreamers, no? So sa mga hindi nakakilala sa akin mga ka-dreamers, ako nga pala si James, isang ordinary seaman dito sa barko. So for today's video nga mga ka-dreamers, I just wanna share sa inyo mga ka-dreamers kung ano yung port na pinaka-ayaw ko na talaga or hindi ko na talaga gustong bumalik mga ka-dreamers, no? Dahil sobrang delikado at nakakatakot talaga. Hindi lang ako mismo yung natakot mga ka-dreamers, no? Pati yung mga kasama ko dito sa barko, talagang natakot talaga, talagang nagtakbuhan talaga kami mga ka-dreamers dahil sobrang delikado talaga yung port na ito. No hit sa bansa nila mga ka-dreamers, no? Dahil sobrang ganda naman talaga ng bansa nila at napaka-unique yung mga bundok nila dito mga ka-dreamers, no? But kung pwede lang sana, ayaw ko na talagang bumalik sa bansang ito mga ka-dreamers, no? So, kung ikaw ay interested mga ka-dreamers, no, tapusin mo yung video nito na ito dahil talagang delikado talaga to at para may ano na rin kayo idea kung hindi ka pa nakasakay ng barko, para may idea ka na rin kung anong mangyayari sa port na ito or bansang ito, no, kung nandito kayo mga ka-dreamers, no. So, dinami-dami na nga ng port at bansa na napuntahan ko. Talagang sa itong port lang ako natakot ng sobra mga ka-dreamers. At talagang napasabi talaga ako sa sarili ko na kung pwede lang, huwag na sana ako makabalik dito. Ang tinutukoy ko nga palang bansa mga ka-dreamers ay ang bansang Chile. Ito ay located sa South America, katabi niya ang bansang Peru, Bolivia at Argentina. No hate naman talaga sa bansang ito dahil maganda naman ito, lalong-lalo na yung mga unique na mga bundok nila at ang kanilang city. At ang mga tao rin dito ay mga mababait naman at marirespeto. Ang pinakaayaw ko lang talaga dito ay grabe, malakas talaga ang swell dito. At nagkataon pa nga, medyo bad weather nung nandun kami sa Antofagasta, Chile. Kaya talagang napuruhan kami dito sa Antofagasta, Chile. Sa ibang port naman namin sa Chile, before kami mag-Antofagasta, like sa Puerto Angamos, Coquimbo at Valparaiso, naputulan kami pero hindi masyado, like dalawa lang siguro sa Coquimbo. Talagang maswell talaga sa bansang ito at nagkataon pa nga na medyo bad weather nga noong nandun kami sa Antofagasta, Chile. Kaya medyo magalaw yung barko namin at umabot na nga ng 40 na total ang naputol na lubid dito. At simula umaga hanggang gabi, wala kaming ibang ginawa kundi ang mag-splicing lang ng lubid. Hanggang sa nagputukan na nga na nagputukan yung mga lubid namin at hindi na namin kaya na habulin pa ng splicing. Kaya ang ginawa na lang namin is emergency bulay na lang mga ka-dreamers. Dahil sa pamamagitan nito, mas mapabilis at mapadali namin na maglagay ulit ng lubid sa bulard na naputulan. At dahil nga sa mga pangyaring ito, nag-stop muna ang aming operation at tinaas na rin namin ang aming gangway para maiwasan ang pagkasira nito. At nag-standby na rin ang aming dalawang AB sa port para sila ang magkabit ang magtanggal sa mga eye doon sa bulard. Talagang nakakatakot talaga ang ganitong sitwasyon sa barko. Dahil kung ikaw ay matamaan sa lubid na iyan, talagang 50-50 talaga ang buhay mo. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko na sana hindi na ako makapagbiyahe ulit sa mga ports ng Chile. Dahil talagang nakakatrauma ito, lalong-lalo na first timer kong makaranas na makita na maputulan ng lubid. Grabe na nga yung lubid na nilagay namin dito at talagang pinuputol pa rin talaga, lalong-lalo na kung lalayo ang aming barko sa port. Ginamit na nga rin pala namin ang aming mga extra na bagong lubid. Kaya sa lahat ng mga officers dyan, ugaliing mag-order talaga ng mga extra ropes para sa barko. Dahil malaking tulong rin talaga ito during in this kind of emergency. Lahat nga kami mga deck crew ay nagtulungan na sa mga pangyaring ito dahil kailangan talaga na manpower ang situation na ito. So yun nga mga ka-dreamers, no, grabe talaga sa port na to, no, sa Antofagasta, Chile. Grabe, sobrang dami na ang naputol na lubid namin. Total na 14 lubid na ang naputol dito. At simula umaga hanggang ngayon, alas 7 na ng gabi, wala pa kaming pahinga. Lahat talaga na ginawa namin ngayon is splicing lang, tapos hindi na talaga kaya. So nag-ano na lang talaga kami, emergency na bulay na lang talaga na ay, no, sa mga nakikita nyo. At kung kaya tumawag na si kapitan ng tagbot, no, kasi kung yan, yun yung tagbot, no. Tumawag na si kapitan ng tagbot dahil kung walang tagbot talagang aalis talaga yung barko namin dahil malakas talaga yung swell dito, no. Grabe yung swell talaga. At kinaumagahan nga mga ka-dreamers, medyo kumalma na yung panahon. Kaya dinahandahan na rin namin iligpit ang mga lubid na naputol.
So inakot na nga namin yung mga naputol na lubid mga kadimers, no? Kasi kailangan tong iligpit. Dito kailangan iwan dito sa perto, no? Kasi basura to eh. Bawal mag-iwan ng basura dito sa perto. So kaya yun daw yung dalawang ibi namin, kinuha na nila. At bibirahin ko naman dito. Dito ko hihilain. At yun na nga, tinapon ko na rin yung giya para matali na ni Kuis ang lubid at matandahan ko na rin iakyat ito sa barko. Medyo may kabigatan nga rin pala ang lubid na ito. Kaya medyo mahirap kung ikaw lang mag-isa ang maghila nito. Kaya kung hindi naman busy ang mga kasama mo sa barko, ugaliin na magpatulong ka sa kanila kung may bubuhatin o hilain ka na may bibigat para maiwasan na rin na sumakit ang likod mo. At yun na nga, dumating rin si Maestro at tinulungan niya ako. At dahil medyo kulma na rin yung panahon, nag-resume na rin yung mga stevedores sa loading operation. After nga namin mahila lahat ng mga lubid sa port, inayos na rin namin ito at inilagay namin sa palita para mas madaling birahin na ng crane kung sakaling i-discharge na ito sa port. Kaya sa mga kabaro ko dyan, always safety first palagi sa mga trabaho nyo sa barko. Thank you so much for watching mga kadimers, and always fight for your dreams and don't give up mga kadimers.